ang Presidential Broadcast Service. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo sa Iloilo. Radyo Pilipinas. 585 AM. Oras sa Radyo Pilipinas alas 8:32 sa aga. Aga sa Iloilo. Masako. Magahod. Mabagsik. Panibagong adlaw pagkatapos ng paghuway sang gabi antes. Bagong nga paglaom. Isa naman kapag himakas sa matahong nga palaaputon. Iloilo Morning, ang programa kaupod ninyo sa pamahaw kunaga. Magadulong sa labing ulihi nga balita. Mga istorya halin sa Iloilo, kag iba niya bahin sang rehiyon. Mga ginahuluhang balan, kag mga trending topic sa social media. Ululupod naton at tubangon ang maayo nga aga. Magpamati na sa Iloilo Morning. Diri sa 585 kHz sa AM band sa inyong mga radyo. Radyo Pilipinas Iloilo, the only government radio station in Western Visayas. Mayong aga Pilipinas, good morning Western Visayas. Welcome sa Iloilo Morning Program. Subong adlaw sa Miyerkules, Hulyo 16 na kita, tuig 2025. Masanaaw ang palibot sa syudad sang Iloilo. Good morning sa aton sinipinilangga nga mga tagpalamati nga nagatutok sa aton siniya nga Facebook Live. Inyo mangin kaupod sa gyapon na inyo alaga Ginelle Baclay sa pagpatpat sa labing talalupang donaton nga mga balita. Malapor sila na ang dugan ko inday. Kay gali na Sa aton siniya mga talalupang don nga mga balita. inday. Ang Commission on Election nag-anunsyo nga magpatigayon sang voters registration sa bulan sang Agosto. Sa tanan nga mga nag-preparar o kung mga first-time voters. Diri ka lang isang sa balay. Amat-amat na kamo sa pagpadulong sa Commission on Election o handaan nyo na ang nagahilapit nga pag-resume sa aton siniyang voters registration. Diri sa may bahin niya sang syudad sang Iloilo, ginatry naton nga makahinunanon kaupod sa aton siniyang Pumalek Iloilo City. Agud hibaloon kung ano ang status, ano masugod, sino ang pwede maka-join, makaparehistro sa sinayang binulan. Bisan los lang ang balay. Basta Sa pihak nga bahin patigayon ining sinapol sa aton siniyang alkalde kahapon kaupo ng pila ka mga pumuluyo sa 5 ka barangay sa distrito sa Ngaro. Agud istoryahan ang mga pagpanghanda sa pagbaha, especially sa ila siniya nga gina-experience nga pagbaha ining barangay Balantang, mga dira sa may area sang matakugamon lang sa imo kagayon. Matakugamon area sang Tagbakda. malapor sila na Damo sa mga areas ang affected gid sang baha once nga mag-ulan diri sa may bahin sang syudad sang Iloilo. Ikabahin sang mga luyag matabo kag luyag nga masulbar sa aton siniya nga alkalde ni Mayor Raisa Treñas. Natala na ini nga makigsapol sa Department of Public Works and Highways. Agod istoryahan, i-review, i-evaluate kung ano ang status sang mga drainage system sa siniya nga mga lugar. inday sa imo pag-i-ay si tutok katulog ang laway. Mangusisa man kita dugay-dugay sa aton siniya nga pag-asa, hibaluon naton kung ano ang manginlakat sa aton siniya nga panahon subong adlaw. Kay kisa hindi gid naton mapaktan
nagatupa ang ulan kag so far kung di kita magsala may ara na sa duha ka mga bagyo ang nakasulod sa Philippine Area of Responsibility. Sa imo pang lakat, matakugang mudlat. Sa imo kahagayong matakugang lilipat. Ang imo nga supat, malapor sila na. Ang dugan ko, inday. Ay, kay gali na gumpa. Whoa, yeah. Kay Yari na sa aton sining nga linya ang aton sining nga weather forecaster si Ma'am Leonor Silvestre agon maghatag sa aton sang pinakaulihing nga lakat sa nga panahon. Ma'am, good morning. Hi, hello everyone. Good morning. Morning natin may test ng weather update para sa subong ng Agdita Wednesday, July 16, 2025. As 3 a.m. sa ng aga, ginamonitor natin nga low pressure area. Gina-estimate natin nga yara sa may kalayoon. Balikan na naton dugay-dugay si Ma'am Leonor, no? Pasudlo naton nanay aton siniyang presidente. Mga students, basta't magpakita ng student ID ay makakapagkuha sila ng 50% na discount. Ngayon naman ay idadagdag natin sa grupong yun na mabibigyan ng 50% discount ang mga senior citizens at ang mga PWD. Ang makikinabang dito sa programang ito ay siguro mga 13 senior citizen, 13 milyong senior citizen at saka 7 milyon na PWD. Kaya alam naman natin ang yun ang mga grupong yan, mga estudyante, ang PWD, mga senior citizens ay talaga naman kailangan ng tulong natin dahil very limited ang kanilang income. Kaya naisip namin, ito ay maaari natin gawin upang tulungan ang ating mga commuter na PWD at yung mga senior citizen na nandito kasama natin ngayong umaga. Meron din po akong bagong announcement. Kung maalala ninyo, noong 2014, nakabili po tayo ng mga tren galing sa China. Ang tawag yung mga Dalian train. Ito na ba yun? Ito na po. Ito na pala eh. Nakabili po tayo sa China ng Dalian train. Tawag Dalian dahil ginawa po sa lungsod ng Dalian doon sa China. Yun lamang, nung in-inspection, hindi daw kaya na paandarin at patakbuhin at gamitin itong mga tren na ito, itong mga karwahe na ito. How many did we get? How many cars? 48 cars. Nakabili tayo na 48 na karwahe para sa tren. Mula ng 2014, hindi pa nakatenga lang ito, hindi po nagamit. Kaya ang ginawa natin ay binalikan natin itong mga ito at tiniyak natin na kung ano ba ang kailangan gawin para magamit ang Dalian train na ito ay gawin na natin. Kaya itong train na nakikita natin sa harap natin ito, naayos na ito, pwede nang gamitin. Kaya mula ngayon, gagamit tayo, meron na tayong magamit na karagdagang, we will use three trains. So makakapagbuo na tayo ngayon pa lang. 3 trains na 3 karwahe. So 9 nitong cars na ito. Doon sa 48, tuloy-tuloy natin na titignan at gagawaan ng paraan para naman magamit. Dahil 10 taon nakaparada ito hindi nagamit. Ngunit ngayon ay nagagamit na natin at yan ang ite-testing natin ngayong araw. First day na masasakyan ng mga kababayan natin. First day na masasakyan. Ngayon lang na in service itong Dalian. First day. First time na masasakyan ito mula nung binili. Hindi pa nagamit ito. Kaya nakakatuwa naman, hindi naman nasayang ang ating pondo. Kaya maging hawa ang pagbiyahe ng ating mga kababayan, lalo na mga senior citizen, lalo na PWD at saka yung mga estudyante natin. Maraming salamat po. Magandang umaga po sa inyo. Seniors,
Nabatihan na ang kabahin sa speech ni President Ferdinand R. Marcos Jr. Good news niya sa aton sini nga mga PWD, senior citizens, mga pasahero nga nagasakay sa MRT kag LRT dito sa may Metro Manila. Ining programa sa aton sini gobyerno 50% discount sa pletihan. Idako ni nga bulig ang diskwento sa aton sini nga mga PWD and senior citizen passengers nga nagasakay sa LRT kag MRT dito sa may bayan sa Metro Manila nga ginpadulungan sa aton sini nga presidente bag-o gid lamang. Katulo ang laway. Sa una may mga libreng sakay programang kita no sa aton sini nga mga public utility jeepneys diri sa may Iloilo kundi ta magsala pandemic time to sa una libre pliti mo so subong daw amo ng service contracting program sang gobyerno plano ina nga ibalik sa aton Department of Transportation. Ginabantayan na naton kung saan ina ipatuman pero subsidy ina sa aton sini nga mga transport organization especially ang mga ara sa kooperatiba para lang makabulig sa aton sini nga mga daily commuters yawat pa na ang diskwento dito sa bayan sa Metro Manila. Ining MRT, LRT, Siling sang transit nga ginasakyan sa aton sini nga mga kauturan para sa mga senior citizens mga walay kag PWDs 50% ang ila nga diskwento. Good news gid ina siling man sa sa aton sini nga mga kauturan. diri ka lang istar sa balay. Agutanan kami malipay. Ay, sa imo pang lakat matakugang mudlak sa imo kagayon matakugang lilipat ang imo nga supat malapor sila na ang dugan ko inday kay galing ako. Wow na to ng balita ni Hope Torrichante may kangtanan sa DOST food safety training siguro ni. Basta wala lang. Sa detalye sang balita, Ma'am Hope, good morning. Good morning, Jen. Agod nga masiguro nga safe kag matinlo ang food experience sa mga turista kag mga pumuluyo. Nagbuligay ang Department of Science and Technology Region 6 kag Department of Tourism sa paghiwat sang food safety and sanitation training para sa mga food service establishments sa Iloilo City. So sa ginhiwat nga duha ka adlaw nga paghanas Jen sa idalom sang Tourism Industry Skills Program nga ginpasakupan ini no sang 31 ka mga trainees halin sa 16 ka mga DOT accredited nga mga restaurants or mga kalan-an diri sa Iloilo City. So tinutuyo sang aktibidad Jen nga makahatag ihibalo no sa mga food handlers kag mga tag-iya sa mga food establishment sa husto nga hygiene practices, food safety standards kag paglikaw sa food contamination. Kabahin man sang programa ining glow germ demonstration para ipakita ang importansya sa nga husto nga paghanas o kung paghugas ang kamot kag katinlo no sa kusina. So ginpatpat man ang mga issue may kaangtanan sa food fraud kag food defense. So ginpangunahan ng training Jen anday Joanna Bolenses kag Roy Sirac Chris Lagon kaupod si Ella Marie Balo nga nag-share sa nga bag-o nga impormasyon sa idalom sa mga pagsulundan sa FDA no. Very important ini Jen especially no ang DOT gina-promote ang Iloilo City bilang UNESCO City for Gastronomy. So food industry naton thriving no sa Iloilo City gani importante nga matinlo ang mga food establishment nga ginapadulungan sang aton nga mga turista diri sa Iloilo City kay kung may makita kita no nga mga mahigko nga mga food establishment it would also reflect no sang aton nga campaign man sa turismo naton kiti hindi manami no bad publicity for the city of Iloilo Jen. So, ang mga nag-attend Ma'am Hope mga ano ni sila mga food handlers or mga sa restaurant man? Yes, mga food handlers 31 ka trainees Jen no food handlers and owners no sa mga food establishment diri sa Iloilo City. Inatagaan naton priority no sang DOST kag DOT ining Iloilo City especially nga
kilala no ang Iloilo City as UNESCO City for Gastronomy. Actually, entire Western Visayas man siya, no, yung ginahatagan nila sang training. But isa lang ang Iloilo City sa mga lugar no nga ilang ginapadulungan. Kita yung ni kay isang nagbigad nga si Mana gali no Iloilo City nag-join man sa International Gastronomy Forum sa Macau. Kati bisan sino man kuton mo subong Ma'am Hope, damo naging man niya ang nagapadulong sa Iloilo. Ang ilang kuan nga purpose, food trip. Correct. Sa mga vlogs pa lang niya, pagkakita mo daan sa social media daw maganyat kapangitaon mo gid yun mo kundi ini nga restaurant. Kay kadamo nagid sang mga food kag daw damo na sang mga hindi lang ba sila nga pagsiling tayo Iloilo batchoy, siopaw. Subong ito nagkadamo. Holistic na, hindi tama, na. Nagid, may variety na. Oo, kag any business nga food related daw ano gidya, ginakadtuan, patok kag nagaboom gidya subong sa Iloilo City. Isa ini kadako nga opportunity sa aton kag kinahanglan naton ini nga ma-sustain amo man ang purpose kay ang kung kisa ang problema halimbawa ma-order ka, kali hindi na available ang i-move lang ng mga turista gabot de, kakaubusan kisati. Amo na nga ang campaign sa food security, food handling, importante gid nga ma-sustain nato no. Kay kilala kita ya pag siling Iloilo, mapabusog kita. Yes. No? Actually, Jen, no, Department of Tourism, ginapabugal ang food tourism sa Iloilo City. And in fact, last year, no, naka-reach ang Iloilo City sa 1 million mark na tourist arrival for year 2024. Perhaps the first time or sa kalawig sa panahon nung madugay nga wala na reach sa Iloilo City ang 1 million mark sa tourist arrival. So last year nalabot gid ini no sang Iloilo City. That means madamo sa mga turista ang nagpadulong sa syudad sang Iloilo. Ang isa pagid ka na observe naton subong no ang packaging sang Department of Tourism sa pagkaon ano gid no makitaan gid nato ng pagdamo sa mga visitors naton kan nagapangita sa pagkaon may mga night market kita diri nga hiwat may ara kita sing ano pagid ni no ang ining kadiwa store nga daw monthly nga gina patigayon sa aton sini nga mga LGUs kag mga universities damo sa mga pagkaon diri kag isa pagid ang mga restaurant nga ano lang nga ginahimo kadtuan sa aton mga turista ining mga old mansions man naton diri sa may Iloilo heritage sites naton nga gina-convert into restaurant kasi dalom restaurant tapos medyo historical pa mga ara pa sa landmark no ang ini nga mga houses diri sa may Iloilo City so dako gini nga bulig kag kon UNESCO kaya nga recognized no nga city for gastronomy. Lain ginaya kay ang label mo hindi niya sila nga ginhimo-himo yo lang no may recognition gid ya nga ang pagkaon dari authentic may mga book gastronomy book kita ya nga mapakita sa aton sini nga mga kulturan kag available ini sa mga exhibit kag mga museum naton diri sa may syudad sang Iloilo. So dako gid nga bagay no nga gina-promote naton kag isa pa gid kumpara sa presyo siguro although ang Iloilo mga foods na dun sa Iloilo daw hindi man gid tama kamahal compared sa iban nga mga areas. That's why nga ang mga turista magkadto di sulit gid ang ila gasto sa pagkaon na Ma'am Hope. Yes, actually Jen, i-highlight natin madamo sa mga turista ang naghiwat sang food crawl diri sa Iloilo City kinang cafe hopping no, sa Iloilo City and because nga madamo or kada kanto sa Iloilo City may mga food establishments no iban dalagko iban magagmay so ang hope sang DOST kag Department of Tourism nga mapasiguro no nga ma-maintain sang sini nga mga food establishment ang katinlo sa ilang mga kusina kag sa pag-handle sang ilang nga mga ginaserbe nga mga pagkaon. Okay, titanawon ginaya sang customer bisan ano ka namit sang luto mo blay amor kung ang kita nila yang proseso sang ang kusina mo tama higko ang mga waste products daya wala ka mo treatment plant o bisan di inyo lang na ginaula kaya mo na kisang nagapa-minus sa rating sa pagkaon so importante gining sanitation ya dapat mangin ano gini do front gini sang mga restaurant nga matinlo
ang raw materials, matinlo ang proseso sa mga pagkaon na gina-serve no sa aton siniya nga mga turista, hindi bang pagpuli nila bala sa kitchen nila, no? So amo gining purpose sang mga trainings nga gina-provide sa aton sang DOST, DTI, kag mga tanan pa no nga mga involved sa aton siniya nga food industry. Maraming salamat, Hope Torchante. Para sa Bagong Pilipinas, Hope Torchante, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Nabatian ng report ni Hope Torchante no sa asining training nga ginapatigayon karon sa DOST. Tama ka significant sa aton siniya booming food industry diri sa may Iloilo City. Gusto mo mabusog? Kadto ka sa siyudad sang Iloilo. May pilian kagid nga mga pagkaon. Bisan diri lang gani kisa ako nudto di sa Bantog na Siupawan di sa downtown area. Ara imo pilang. Sa mga batsoyan, sold out pero may ang problema mo isa pagpila mo bla ay na ma'am amo na lang ni amo available. So amo na nga aspect ang gina-address gid sa aton siniya nga Department of Tourism nga dapat ma-sustain naton ini. So paano ini ma-sustain ang coordination of course is Department of Agriculture, mga raw materials naton coming from different municipalities, pagkaon, utan, karne, Gayong matatog. di sufficiente kita ya diri sa may Iloilo. Amo nang kinalain sa may Iloilo City kag Iloilo province kay bastante kita sa raw materials nga ginagamit sa aton siniya nga pagkaon. Kaya bisan ano nakaroon ka namin ka pagkaon kung kulang, hindi ka mo ka-serve sa inyo sini nga mga customer kay ginakulang daw ma-discourage mo ng customer, ma-order sila nimo. Tapos wala nagali. So at least buligay ang aton siniya nga mga nagkalain-lain nga ahensya sa gobyerno, especially DOST, FDA, Department of Agriculture, kay tiya aton goal gid is food security, sustainable ang aton nga supply. Kag ginalauman nga in the coming years magdamo pag ang mga hotels, ang mga infrastructure, negosyo, di simpleng tao ya mangita ginakalanan. Kay ti basic need na isang tao ang pagkaon. So hindi kita matingala nga damo kita kapihan, damo kita mga resto bar, kag sa mga vlog pa lang kisa makatuan mo. Damo sa mga pagkaon nga daw wala mo sa una matilawan pero subong ara na tungod sang innovative culinary skills man sa aton sini nga mga kauturan ga-invento bla sa mga pagkaon, sa mga kombinasyon sang pagkaon nga titama ka masilin naton nga amo ning ginalagas sang aton sini mga kauturan, especially mga turista, mga travelers naton. Sa nagliga dito kita sa sa may groundbreaking sang Katiklan Airport. Kay dito booming man ang tourism industry tungod ng Boracay, located dito sa may area sang Katiklan, Malay, Aklan, kag ang Nabas town, sa diin nga nahampang ang ining Katiklan Airport. Tigil palapa ditong passenger terminal kay nagadamo ang flights. Tikis ang mga turista naton nga nagakadto sa Boracay, gaagi sa Antique, sa Aklan, makadto gina sa Iloilo, especially kung ginagyang festival. Sa imong pag-ibig. Amo na subong ka masilin naton vibrant ang tourism industry kag ang ma-create sini nga opportunity sa aton siniya nga makauturan nga pangita trabaho. Ti ang food industry isagid sa strength sang tourism development. Pag-abot sang bisita pakan-abusog, kapin pa ko ng imo price daw silingan daw affordable man within the range man sa ila budget. Makita nila nga preska ang imo raw materials, ang imo nga mga sangkap dira mo ginkuha sa backyard mo. Amo nang ginapangita gid nila. Especially kung malimpyo, ang sanitation is number one priority. Di kundi ma-boom ang food industry kay makadugang ini sang income sa aton sini mga kauturan kag makahatag sang opportunity sa pagpangita sang trabaho. Oras sa Radyo Pilipinas alas 8:56 sa agaw lang kita sang tiyempo diri sa aton sini nga pagpangalagad sa programa Iloilo Morning. Salamat sa aton sini nga mga Facebook live viewers nga nagaupod sa aton sini nga pagpangalagad. Padayon lang kamo sa pagmonitor sa aton sini nga FB live
sa aton sini nga programa para nga mag-greet namon kamo sa aton sini nga pagpangalaga. Ako na lamang inyo alagad, Janelle Maclay. Mayong aga Pilipinas, God bless Iloilo. Ito ang Presidential Broadcast Service. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Iloilo. Radyo Pilipinas. 585 AM.